Hindi tayo titigil. Ikakalat natin itong magandang balita na to. Ikakalat natin itong mga health improvement sa mga, alam niyo yung, ang tagal-tagal ko ng diabetic, 10 years, 20 years, 30 years. Aba, nung nag-low carb ako, ngayon ko lang nakita na ganun kababa ang aking sugar. Nakaranas na ba kayo ng ganon? Aba, tap on your back yun. Magaling yun. Okay? Ayan. Okay, thank you for sharing sa inyong lahat. CKD stage 1. Oh, okay. Early detection yan. Kaya, kung gusto nyong hindi malumala, ang end stage, stage 5, start eating real foods. Iwas na tayo sa mga, if you are diabetic, i-control nyo ang sugar. If you are hypertensive, i-control na natin ang blood pressure. Okay? Okay, low carb, Doc, is it no white rice? Yes. Actually, tinatanggal ko na yung mga rice, bread, pasta, no? Ang inyong magiging low. Ang low carb nyo, kaya siya low carb yung mga veggies. Low carb yan. Okay? What do you recommend sa mga walang diabetes? Brown rice or shirataki? Oh, okay. Ang mahalaga dyan, kung ano yung kaya ng budget ninyo. Okay? Doon tayo. Okay? Pwede tayong moderate low carb. Usually, nasa 50 grams of carbs. Or liberal, yan, sa mga 70 and above. Pwede yan. Okay? 110/70, nahihilo. Possible po ba sa gamot ko iniinom? Aba, kung marami pa kayong iniinom na gamot at tataas pa, aba, kailangan nyong bumalik sa inyong doctor, sa inyong cardiologist or sa internist ninyo at ipa-review nyo ang medication ninyo. Sabihin nyo, nahihilo. Ipakita nyo rin yung BP monitoring ninyo. At definitely, kung marami kayong gamot at matataas ang dosage, babawasan yan. Kasi isang cause din ng hilo pagka sobrang baba. Pero yung 110/70, normal yan. Usually, mga nahihilo, mga below 90/60. Mahihilo na yan. So, kung ganyan ang BP, 110/70, normal yan. Tingnan mo, baka dehydrated ka. Sip your fluids, your electrolytes. Number 2, baka naman gutom na, kaya nahihilo. Hindi lang sa tiyan ang gutom, nasa ulo din. Pag nahilo or masakit ang ulo. Another thing is, kung nagpupuyat pa rin kayo, please, stop sleeping late at night, then sleep early, baka mawala yung hilo ninyo. Okay? Ayan. Alright, thank you for sharing ulit. Okay lang po ba magpuyat? Same time lang po, matutulog 4 a.m.? Ano? 4 a.m. kayo natutulog? Grabe. Ano yan? Trabaho po ba yan? Kaya 4 a.m. ang tulog? Aba, lumipat na tayo doon sa bansa na gising. Kasi yung 4 a.m., yung mga tao nagigising na. Hindi yan yung matutulog pa lang. Okay. Alright. But di po ako binigyan ng doktor ng gamot. Nasa borderline daw pa. Yes! Actually, kahit sa akin, mataas ang sugar. First time na napakataas ng sugar, kakusapin ko yung pasyente, tatanungin ko, change lifestyle or take medication? O, yan ang tatanong ko sa inyo. Eh, syempre, ang iisipin na, ba't ako inom ng gamot? Change lifestyle. Okay, eto yung lifestyle na gagawin natin. Bakit mataas ang sugar? Tanggalin natin to. Eh, ikaw, addicted dun sa sugar, addicted dun sa mga pagkain. Yes, oo ka ng oo kasi ayaw mong minom ng gamot. Pagbalik mo after 3 months, pagka mataas pa rin ang sugar mo, magbibigay na ako ng medication. Medication will help. With lifestyle change, mas lalong maging improve. Then eventually, magbabawas tayo ng medication. Addicted siya. Yung mga diabetes, ang tawag pa sa kanila, addict sa asukal. Okay, tandaan nyo yan.
Yes, addict talaga. Kasi kahit na anong sabihin ninyo, ayaw ko ng ganito, ganito, makaamoy kayo, makakita kayo ng mga sugary food, sugary drink, yung favorite yung kainin, ay, nakakalimutan nyo na sinasabi nyo na, naku, hindi na ako kakain. Makakalimutan nyo yan. Bakit? You are an addict. Addict sa sugar. Okay? Kaya sa mga ganyan, much better na mag-enroll sa rehab. Enroll sa monitoring namin. Yun ang rehab. Kami magiging konsensya nyo. Tuturuan namin kayo tanggalin ang cravings ninyo. Tutulungan namin kayo tanggalin ang addiction ninyo sa asukal. Alright. Okay. Okay, ang kiwi po nasa ano po yan nasa caution food list. Wala siya po sa safe. So kung nasa caution food list yan, you can consume that mga 2 or 3 times a week. Pwede. Huwag niyong gawing every day. Okay? Bakit mabula ang ihi pero ang CREA ko ay 117? Normal po ba yan? I think it's slightly elevated yung CREA. So, try natin. Baka naman dehydrated, kulang kayo sa tubig, or baka naman sobra kayo sa mga concentrated fluids. Ano ba yung mga concentrated fluids? Ito yung mga may kulay na mga inumin. So, pagka may kulay yung mga inumin nyo, tigilan nyo yan. Mag-focus kayo sa yung crystal clear na water. Okay? Then, repeat natin after, sabihin natin mga 3 months, paulit natin. Okay? Yan. Okay. Kailan pa mine-maintain ang sugar? Hindi yan mine-maintain. Your liver produce sugar. Okay? Hindi mine-maintain ang sugar. Okay? Yes, love yourself. Yan yung sinasabi kong me time. Kailangan may me time kayo, ha? Yung oras na yun na sa'yo lang. Walang makaka-istorbo. After that, kahit 30 minutes to 2 hours, after that, yung ibang oras, sige, anong sa family, sa trabaho, sa kahit saan, basta meron kayong me time. Okay. Yung hives, bawal ba mag-exercise? Hindi naman. No? Alamin natin kung ano nagkokos ng hives mo. Yun lang yun. Okay. Ano po kaya sanhi? Bakit 3 days na pong masakit sikmura ko? Naku po, ano ang lifestyle? Anong mga kinakain? Anong mga iniinom? Marami. Kailangan nyo ng consultation. Good morning, tas gabi na po. Legit ba to? Okay. Tinatanong kung legit tayo dito. Okay? Doc, 39 EGFR, matatawag na bang CKD? Oh yes, naku po. Pero tingnan muna, kasi EGFR to eh. Tingnan muna natin yung creatinine, yung BUN, yung CBC, yung urine mo, kung may mga protein sa ihi. And syempre, kailangan makita ang pasyente. Okay? Yan. Hindi lang yung, kadalasan yung iba, EGFR lang tinitingnan. Malay mo, hindi pala. Okay lang po ba magpuyat? Same time, 4 a.m. po, may hypertension. Ano bang puyat? Ang puyat, pagka ang tulog is beyond 10 p.m. na. Puyat na po yan. Tapos gigising 4 a.m. Naku po. Okay. Yung iba kanyan, no? Kahit na younger age, nagpupuyat, wala naman ako nararamdaman. Okay nga ako eh. O, diba? Yung iba, pagka mga gabi na ang trabaho, anong iniinom? Mga sweet na kape. Okay? Yan. Tapos, mga chichirya, mga junk foods. Ayan. Pagka mga young age pa, wala pa, hindi pa mararamdaman. Usually, mga 40, yung iba before 40 years old eh. Nakakaramdam na ng mga discomfort yan. What more pagka mga 50 na kayo. Okay? Okay. Doc, wala pa naman protein, ihi, pero pa iba-iba ihi minsan, konti. Oh, anong konti?
Tingnan niyo yung iniinom nyo, baka naman konti kayo uminom. Talagang kukonti ang iihin nyo. Okay? Ayan. Ano pa? Unlimited po ba ang pagtimpla ng electrolytes? Pag naubos na po ng wala pang 24 hours, pwede po magtimpla ulit. Okay. Pwede naman po yung electrolytes, pero make sure na umiinom din kayo ng plain water, ha? Huwag puro electrolytes. Pag sobra sa electrolytes, sobra sa asin, dehydration din po yan. Kailangan natin may plain water din. Ang timpla ng electrolytes is within 24 hours. Pag naubos, 24 hours, pwede magtimpla ulit. Okay? At i-compute nyo po yung fluids per day. Tapos doon natin i-ano yung electrolytes and plain water. Kadalasan, yung mga nagsisimula pa lang. Kailangan yung spread throughout the day. Pero once na adapted na kayo sa low carb, wala na mga discomfort. No? During workout na ang electrolytes ninyo. Okay? Doc, pwede po bang low carb sa may heart problem? Yes. Should be guided and monitored. Okay? Yes po. May mga patient po kami, mga may heart problem. Ayan. Intake po ng water, ilan for 40 kg. Kino-compute po yan. Pounds in weight divided by 2. Ounces ang unit, i-convert mo sa liter. Yan na po. Siyempre, hindi maintindihan yun. Pumunta po kayo sa mga lecture ko, andun po. Minsan, dinidiscuss ko yan. Okay. Good evening, Doc. Mataas total cholesterol, HDL, LDL, pati RDW. Mataas, need ko po bang uminom ng statin? Normal trigly, HbA1c 5.7. So, pre-diabetic. Sa akin, I do not recommend mga lipid-lowering drugs. You can lower your total cholesterol, your LDL, no? By doing fasting and exercise. Yes, pwede yan. Bumababa po yan. Pero ang maganda dyan, no? Normal triglycerides yan. Ayan. Rule out po ako, Doc, type 2 diabetes and hypertension. Nag-febuxostat, so ibig sabihin mataas ang uric acid. Ayun. So pero hindi ka binigyan ng gamot sa diabetes? I don't know. Change your lifestyle, ayusin mo yung kinakain mo. Uric acid. Dehydration yan. Ayusin mo ang tubig, iwasan yung mga dito, mataas sa uric acid din ng mga fruits. Okay? Ayan. 1 month ako nag-LCF, pinapanood ko lang lahat ng mga videos mo sa YouTube. Okay, thank you so much, no? Marami po nanonood ng mga videos ko, no? Sa YouTube, sa TikTok, dito sa Facebook. Alam mo, meron isa nag-private message lang sa akin. Hindi ko siya patient. Nagpapasalamat siya. Why? Sabi niya, by just watching your videos, Doc, I lost 10 kilogram. Binawasan ng doktor ang aking maintenance. Aba, ano yun victory yun sa kanya. Imagine mo, sabi niya, ang tagal-tagal na niyang iniinom yung maintenance. Nung nagbago lang siya ng lifestyle, nagbago siya ng kinakain, nag-improve ang kanyang health. Alam niyo, ganito yun. Kung nag-improve ang health nyo sa ginagawa nyo ngayon na lifestyle, huwag kayong aalis dyan. Maintain nyo yan. Kahit ano, kung di man low carb, kung nag-i-improve ang health niyo, go for it. Ngayon, kung iniba nyo ang health lifestyle niyo and still may mga problem, why not try low carb? Wala namang mawawala. Kayo mag-alala. Consult muna, ituturo namin how to do this properly. Hindi na siya nakakatakot. Kasi meron ng doktor na mag-a-advise sa'yo. Unlike 5 years ago or 10 years ago, pag sinabi nyo sa doktor nyo na nag-low carb ka, hindi nila alam kung anong gagawin. Right? Ang gagawin is, pagbabawalan ka dyan. But if your health improved
with this lifestyle, continue. May mga kinokorek din, ha? Katulad ng mga high carb, di ba? Kung nag-improve sila doon, go. Pero may mga kinokorek din. Okay? So, mag-consult lang kayo sa kung ano yung lifestyle niyo, doon kayo sa doctor na ginagawa yung lifestyle na katulad niyo.